have difficulty of breathing, and the patient is grasping air from outside. So normally, ganyan siya. So kinukuha niya yung hangin sa labas. Okay? Of course, pag may nakita ka doon, definitely the patient is choking. Wala naman sigurong gago na, joke lang. No? So pag nakakita ka ng ganyan outside, it means that the patient is choking. So anong gagawin mo is, Heimlich maneuver. hindi ka uupo. If you can carry the patient, if you can carry the patient, so kaya mo siyang forget, kaya mo siyang yapusin. Ang pasyente po is, if you can carry the patient, ang position natin is from the sternum, okay? Yung gano'n ng ribs mo yung sa gitna. Okay? Plus your umbilicus, yung puso, put your hands in the center. So, in the middle. Stomach area. So, hindi ka po nagpapaka, hindi mo ginaganyan. It is position up. 1, 2, Okay. 3, 4. Parang kinakayod mo siya. Okay? Parang tinutulungan mo siyang lumabas. So, it is 1, 1, 2. For adult, it is 10. Okay? Sir, paano po pagbuntis ang pasyente ko? O hindi ko mahayapos kasi mataba? Sa likod, Sa likod. So definitely pagbuntis hindi mo pwede rito kasi mapupupo. You do it on the chest. So dito. Okay. Ganun din. Pwede yun. So ganon. So this is abdominal thrust. This is chest thrust. If you combine this is Heimlich maneuver. Okay? Heimlich. Ano sa nakatulong, sir, matigas yung Dito sa kaya niya. Gusto mo? Gaganon mo siya. Siyempre hindi ka... Akin. Okay. Ay ka, para naman tayo babae. Okay lang, sir. Kahit sa wala pa rin mahahawakan, sir. Dito. Ay, Masakit. Masakit? Hindi, pero nararamdaman mo umahal. Oh, syempre, hindi ka naman dahil pa sa tawag, tapos ginaganon-ganon mo lang siya. Tapos may music na sir, sniping na pala. Akala sabihin niya nung masarap. Okay? So, the position of the rescuer is, you cannot do a position that is parallel ang paa. Kasi remember, you are going to do heritage. So, tendency tutumba ka. So, 1 foot forward, 1 foot at the back. Body mechanics. Okay? So, lean forward. So, kaya ko yung pasyente. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala pa. Continue hanggang luwa ang pasyente. Okay? So, ibig sabihin, naka-10 ka na dito. Wala pa rin. 10 ulit. 9, 10. 1, 2. Siguro ang papalabas ng pag ganun mo dito, tatalsik na yan. So, do not stop until the object is not out from the mouth of the patient. Now, example, the patient was able to throw out the object. Naging conscious si patient. Ang gawin mo, conscious, paupuin mo lang si patient. And then relax. But, after throwing, kunyari, so minaneuver mo. Tapos biglang natumba. Naging unconscious, you go back to basic BLS. So, kunyari, nag-collapse. You go back to basic. Hey, sir, are you okay? Hey, sir, are you okay? No response. Hey, you, please. You go back to basic. Pag naging unconscious si patient. Okay? Naintindihan? Yes. So, paano malalaman kung may nasubo? Dahil dun sa ano? Sa Kanina yung kanina. Ah, may nasubo? Hindi ko alam kung yung nakasubo. Ay, yun ang... Alam ko anong nasubo. Kanina nga, di ba nahirapan siyang huminga, nag-purple siya. So, ibig sabihin pala yung nakita namin sa TikTok or sa YouTube, gagawin namin. Hindi ginaganon, mali yun. Oo. Dapat ganun. Kaya. Siyempre, kaya nga sabi natin, may sign na titingnan ka. Nagsasayunotic, ibig sabihin, wala may proper oxygen. So, may nakapara talaga dyan. Tapos yung nakaganon si patient, Ay, sir, ayaw, ano? di ba naman yun? Sir, ano, sir, may question ako. Kasi may kapitbahay kami dati na siguro nasa 3 or 4 years old pa lang yung bata. Nakalunok siya ng, Piso. ah, Ano? hindi ano, Nansan. ice.
tapos bumara dito sa lalamunan niya, anong gagawin? Di kasi nagkaroon Ganun na pa siya. rin. Ganun pa rin, sir. Oh. Oh. Ay, di naman bibigyan mo ng tulong para matunaw yung Hindi. Kaya nga sabi natin, when you are into a rescue, you have to be focused. Choking kasi, choking, no, wag mong gagawin kasi Ginanong kasi nila. baka lumubog pa yan. So you just have to do maneuver. Oo. Now, pag baby naman ang pinag-uusapan natin, we are talking about, ganun din. The baby will be cyanotic, the baby will be irritable. Diba? Ganun ang galaw. Kasi something is wrong. Di ba ganun ng bata? So kung may nararamdaman ng bata, iiyak ng iiyak yan. Ibig sabihin, may problema. But since the baby cannot cry, kasi merong doon, nakabara, so irritable lang si baby, the color changes also. So ibang-iba na ang kulay ng baby kasi walang oxygen na pumapasok sa loob. So what do you do? Sa TESDA, sa AHA, nakaupo po ang rescuer. Pero sa TESDA, hindi. Okay? So ganun din. Ang importante dito is safety. Kasi pwedeng mahulog ang bata. So how do you hold the baby? V, hindi sa neck ha? V on the ears. Yan. And V, not on the mouth, but on the chin. So maliit po yung kamay ko, as long as, yan. Okay? And then lock. Okay? Para hindi mahulog. Okay? 1 foot forward, 1 foot at the back. Kung ano yung paa na naka-forward, yun ang may hawak sa bata. So, ibig sabihin, hindi ganito. Kasi ito yung forward, ito yung may hawak. So, ito yung forward, ito yung may hawak. Football hold, head down. Do chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. 10 sa adult, 5 sa bata. 1, 2, 3, 4, 5. Hawak. Hold. Palit ng paa. Ipit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang sa iluwalin ng bata. Now, kasi dito, since hawak mo ang bata, may tendency makikita mo yung bumara. Pag malalim pa, do not try to remove. Kasi may tendency yan, babalik sa loob. So, kunyari, visible na yung object. Continue lang, pero malalim pa. 1, 2, 3, 4, 5. Maybe pag ganyan mo, lalabas na yan. So, in case naman, that superficial na yung object, nakikita mo na rito, kaya-kaya mo nang kuhanin, wag mo na, kunin mo na kaagad. Yan mo na kaagad. After question ulit. Pag si adult, example, na nakuha na yung bumara sa kanya, tapos pinaupo mo na siya, pwede mo ba siyang painumin ng tubig? Kung gusto niya ang tubig. Wala na siya eh. So, di ba, after ng bluish discoloration, the patient color will go back to its normal. So, ibig sabihin,